Gusto mo bang mag-invest sa stock market pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Or baka naman feeling mo pang-expert lang to, pang mayayaman lang, o kaya para lang sa mga may degree sa finance at economics? Trust me, ganyan na ganyan din ang iniisip ko nung una. Normal lang yan. Akala natin kailangan naka-suit and tie ka at may hawak na sandamakmak na graphs para maging investor. Pero ito ang absolute truth, hindi mo kailangan maging genius at hindi mo kailangan ng milyon-milyong piso para magsimula. In this video, gagawin nating simple ang lahat. Tuturuan kita step by step kung paano ka mag-i-invest sa stock market dito sa Pilipinas kahit zero experience ka pa. Kaya bago tayo magsimula, hit that subscribe button at i-ready mo na ang iyong panulat at papel. Let's dive in! Simulan natin sa pinaka-basic. Ano ba talaga ang stock investing? Ganito lang yan. Kapag bumili ka ng stock o shares ng isang korporasyon, ibig sabihin ay nagiging part owner ka ng kumpanyang iyon. Ito ay isang legal na pagmamay-ari kung saan nagiging kasosyo ka sa negosyo. Kahit pa maliit lang ang halaga ng puhunan na ipinasok mo sa simula. Ngayon, paano ba kumikita ang isang investor sa stock market? May dalawang pangunahing paraan. Una, capital gains. Ito ang kita na nanggagaling sa pagtaas ng presyo ng stock. Halimbawa, kung bumili ka ng shares sa mababang presyo at paglipas ng panahon ay lumago ang kumpanya at tumaas ang halaga nito, kikita ka sa diferensya o growth ng presyo kapag ibinenta mo ito. Pangalawa, dividends. Ito naman ang direktang share mo sa net profit na kinikita ng kumpanya. Kapag maganda ang performance at revenue ng negosyo, nagbibigay sila ng cash o karagdagang shares diretso sa account ng mga investors. Hindi lahat ng kumpanya ay nagbibigay ng dividends. Pero para sa mga kumpanyang nagbibigay nito, nagsisilbi itong regular source ng passive income. In short, kumikita ang pera mo habang lumalaki at nagiging matagumpay ang kumpanyang pinagkatiwalaan mo ng iyong kapital. Ngayon, bakit nga ba maraming nag-i-invest sa stocks? Simple lang dahil mas mataas ang potential growth nito kumpara sa regular savings account. Kung ilalagay mo lang pera mo sa bank, mabagal ang growth, minsan halos hindi mo maramdaman, pero sa stock market, may chance na mas mabilis lumago ang pera mo, especially kung long-term ka. Another advantage, pwede kang kumita kahit hindi ka nagwo-work, habang nagtatrabaho ka sa day job mo or kahit natutulog ka, yung investments mo gumagalaw. At isa pa, malaking tulong ito para malabanan ng inflation o yung pagtaas ng presyo ng bilihin over time. Pero teka muna, kailangan nating maging tapat at realistic. Hindi ko kayo rito bibentahan ng pangarap. Ang stock market ay hindi perpekto. Hindi guaranteed ang kita rito. Ang presyo ng mga stocks ay pabago-bago araw-araw. Ito yung tinatawag nating volatility. Minsan tataas, minsan babagsak, depende sa ekonomiya, balita o pandaigdigang kaganapan. Kung hindi ka emosyonal na handa at nakita mong bumaba ang value ng investment mo, baka magpanik ka at doon ka malugi. Kaya napakahalagang tandaan, ang stock market ay hindi isang get-rich-quick scheme. Kung naghahanap ka ng paraan para maging milyonaryo next week o next month, huwag kang papasok dito dahil tiyak na mapapahamak ka. Ang goal natin dito ay disiplina, consistency at long-term wealth building. Bago mo pindutin ang buy button, may isang napakahalagang tanong ka munang dapat sagutin. Bakit ka ba mag-i-invest? Para ba ito sa iyong retirement fund para hindi ka umaasa sa mga anak mo pagtanda mo? Para ba ito sa educational fund ng mga anak mo pagpasok nila sa kolehiyo? O gusto mo lang ng dagdag na passive income source paglipas ng 5 hanggang 10 taon?
Mahalaga na malinaw ang iyong why dahil dito nakasalalay ang magiging diskarte mo. Kung ang goal mo ay gagamitin mo rin ang pera next year pambili ng kotse o pampakasal, huwag mo itong ilagay sa stocks. Masyadong maikli ang isang taon dahil pwedeng abutan ng pagbagsak ng market. Pero kung ang plano mo ay para sa kinabukasan, 5, 10, or 20 years from now, then the stock market is one of the best vehicles for you. Paano ka ba talaga makakabili ng stocks? Kailangan mo ng tinatawag na stock broker. Sila ang nagsisilbing tulay o platform kung saan ka pwedeng bumili at magbenta ng shares ng mga kumpanyang nakalista sa Philippine Stock Exchange or PSE. Isipin mo na lang na ang stockbroker ay parang Shopee or Lazada. Pero imbes na damit, sapatos o gadgets ang ina-add to cart mo, ang binibili mo ay shares ng Ayala, SM, Meralco at iba pa. Dito sa Pilipinas, marami tayong sikat at subok na online brokers. Nandyan ang COL Financial, BPI Trade, BDO Securities, First Metro Securities, Dragonfly. Lahat ng ito ay registered sa Securities and Exchange Commission o SEC, kaya safe ang pera mo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta sa website nila, mag-fill out ng online form at mag-submit ng iyong valid government ID. Lahat ngayon digital na. Kapag approved na ang iyong brokerage account, ang susunod na hakbang ay ang paglalagay ng pera o funding. Ito na ang magiging buying power mo para makabili ng stocks. And good news, hindi mo kailangan ng 100,000 pesos para magsimula. Sa katunayan, ang ibang brokers ay walang minimum initial deposit at ang iba naman ay nangangailangan lang ng 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos para ma-activate ang account mo. Maaari mo itong pondohan gamit ang online banking, gaya ng BDO, BPI, Metrobank, o kaya sa mga payment centers at digital wallets. Kaya huwag mo nang idahilan na barya lang ang pera ko. Ang mas mahalaga ay ang pagsisimula at pagbuo ng habit ngayon kaysa mag-antay ka ng tinatawag na perfect time kung kailan malaki na ang pera mo. Remember, the best time to invest was yesterday. The second best time is today. Ito na ang pinaka-nakakakabang parte para sa mga nagsisimula. Anong kumpanya ba ang unang bibilhin ko? Paano kung magkamali ako? Para hindi ka malito, may dalawa akong simpleng gabay para sa'yo. 1. Invest in what you know and understand. Tumingin ka sa paligid mo. Anong kumpanya o produkto ang ginagamit mo araw-araw? Kung gumagamit ka ng kuryente ng Meralco, load ng Globe o Smart, at bumibili ka sa SM. Alam mo kung paano sila kumikita dahil customer ka nila. Huwag kang bibili ng stock ng isang kumpanya na hindi mo man lang alam kung anong produkto ang ibinebenta nila. 2. Mag-focus sa mga blue chip stocks. Para sa mga beginners, huwag ka munang titingin sa mga maliliit o speculative stocks. Mag-focus ka sa mga tinatawag na blue chip stocks. Ito yung mga higanteng kumpanya na matatag, subok na ng panahon, may magandang track record ng kita at pinamumunuan ng mga kilalang pamilya o business leader sa bansa gaya ng SM Prime, BDO, Ayala Corp at Jollibee. Sila ang bumubuo sa tinatawag nating PSEI or Philippine Stock Exchange Index. Kung gusto mo naman ng instant diversification, kung saan sa isang bili mo lang ay may share ka na sa top 30 companies ng Pilipinas, pwede mong tingnan ang tinatawag na FMETF, First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund. Parang 3-in-1 na kape, isang produkto lang, kumpleto na ang rekado. Hindi sapat na alam mo lang kung anong stock ang bibilhin. Dapat may diskarte ka. Sa investing, may dalawang sikat na approach at napakahalagang piliin mo kung ano ang akma sa lifestyle mo.
First approach, trading. Ito yung nakikita mo sa pelikula na nakatitig sa monitor araw-araw, buy low, sell high sa loob ng ilang oras o araw lang. Mabilis ang potential profit dito, pero napakataas ng risk at nangangailangan ito ng matinding oras at technical skills. Kung may full-time job ka, hindi ito para sa'yo. Second approach, peso cost averaging. Ito ang pinaka-recommended para sa mga beginners at busy na tao. Ang konsepto nito ay maghuhulog ka ng fixed amount every month, halimbawa 2,000 every month, sa pinili mong stock, ano man ang presyo nito, mataas man o mababa. Kapag mababa ang presyo ng stock, mas maraming shares ang mabibili mo. Kapag mataas naman ang presyo, mas kaunting shares. In the long run, nakukuha mo ang average price nito nang hindi mo kailangang hulaan kung kailan babagsak o tataas ang market. Sobrang stress-free, di ba? Darating ang araw na makikita mong kulay pula ang portfolio mo. Normal yan. Kapag nangyari yon, huwag kang mag-panic sell. Kung ang isang matatag at kilalang kumpanya ay bumaba lang dahil sa pansamantalang krisis sa ekonomiya, huwag kang matakot. Sale yan, pagkakataon mong bumili ng mas mura. Pero ito ang malaking babala, huwag kang sasalo ng falling knife. Ang falling knife ay stock na tuloy-tuloy na bumabagsak dahil sira na mismo ang negosyo. Baka lubog sila sa utang o hindi na kumikita. Huwag mong iisipin na hahawakan ko lang to, aakyat din to uli. Kung bagsak ang fundamentals ng kumpanya, ang stock na bumaba ngayon ay pwedeng tuluyang maging zero bukas. Mag-hold o magdagdag ka lang kung matatag pa rin ang negosyo. Pero kung bulok na ang kumpanya, huwag mong saluhin ang falling knife dahil siguradong masusugatan ka lang. Ang pagpasok sa stock market ay hindi isang one-time event. Ito ay isang continuous learning journey. Habang tumatagal ka, mas marami kang matututunan tungkol sa kung paano basahin ang financial reports ng kumpanya, kung paano gumagalaw ang ekonomiya, at kung paano mas mapapalago ang iyong wealth. Huwag kang makikinig sa mga hype o mga tips sa social media na nangangako ng mabilisang yaman nang walang ginagawa. Ang pinakamagandang investment na maaari mong gawin ay ang investment sa sarili mong kaalaman. Magbasa ka ng mga libro, manood ng mga reputable educational videos, at higit sa lahat, intindihin mo kung saan mo talaga inilalagay ang pinaghirapan mong pera. Ang stock market ay hindi eksklusibo para sa mayayaman lang. Bukas ito para sa kahit sinong Pilipino na may pangarap, may disiplina at willing magsimula kahit sa maliit na puhunan. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang panimulang pera mo ngayon. Ang mas mahalaga ay ang habits at disiplina na sisimulan mo na ngayon. Ang taong nagsimula ngayon gamit ang 2,000 piso buwan-buwan ay mas may chance na yumaman kaysa sa taong may 100,000 piso pero takot at laging nag-aantay ng bukas. At tandaan, ang lahat ng napag-usapan natin dito ay foundation pa lang. Sa mga susunod na videos, mas lalaliman pa natin ito. Pag-uusapan natin kung paano magbasa ng financial statements, paano pumili ng stocks ng mas maayos, paano bumuo ng portfolio na swak sa goals at lifestyle mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, pakihit naman ang like button at mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga financial tips dito sa Pilipinas. I-comment mo naman sa ibaba, anong kumpanya ang gusto mong unang bilhin sa stock market? O kung may mga tanong ka pa, i-drop mo lang yan sa comment section at susubukan nating sagutin yan sa mga susunod nating video. This is Investing Brady saying, keep investing in yourself. Kita-kits sa next video.